dumito muna tayo. Ano? Parang ang sarap hong pag-usapan muna nitong, ito mga kababayan, parang ang sarap munang pag-usapan nito, ano, fake news si Amy. Anak ng tinapa, senadora, fake news. Bakit to? Kala ko kaya naman ako nag-vlog kaninang umaga, mga kababayan. Kaninang umaga diyan sa Pilipinas, na sinasabi ko, naku, congratulate na natin si Boying Remulla. Kung ganito yung sinasabi ni Amy Marcos. Itatalaga na daw ho ngayong Lunes itong si Boying Remulla bilang ombudsman. Madami po ang naging masaya. Di ba? Sabi ni Ginger Cat, ombudsman na ata si Remulla. Hindi pa ho. Hindi pa ho, mga kababayan. Pero ito yung breaking news. Nag-rely tayo doon sa post ng ng Senador Amy Marcos na ngayong Lunes, itatalaga bilang ombudsman. Ito pong si Crispin Remulla. Nagbase tayo doon, nagantay tayo. Kagigising ko lang, wala pa din. No? Pero eto, mga bossing, no? Ang breaking news. Sabi, breaking news, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Deputy, no? Executive Secretary Annalisa Logan, and Court of Appeals Justices make it to the Judicial and Bar Council shortlist for ombudsman. Tatlo ang pipiliin dito, mga kababayan, o tatlo yung kukuhanin dito. Yung tatlong pinakamataas na boto ho, mga boss chief amo sir, no? At ayan nga ang sinasabi, Crispin Boying Remulla, no? Annalisa Logan, executive at sino pa? Yung Mike Aguinaldo, Mike Aguinaldo, Annalisa Logan, at itong si Remulla. Mga DDS, ramdam niya na ba? Tingin ko, yung sinasabi nating fake news si Amy Marcos, tingin ko petsa lang ho, mga kababayan. Petsa lang ho, o yung araw. Kasi yan ho, mga bossing, yung tatlo na yan, Mike Aguinaldo, tapos yung Annalisa Logan, tapos Remulla, isesend ho yan sa Pangulo. Yan tatlong Pangulo. Ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos, mamimili na po dyan kung sino sa tatlo at kung sino ang itatalaga bilang ombudsman, mga bossing. Sabi ni Odi Lenon, may shortlist na, baka Wednesday, may ombudsman na tayo. Naku po, siguro may mga nangangatog na yung kipay. Tuhod. Ibig ko sabihin, may mga nangangatog na yung tuhod. Takot silang maging Justice Secretary, takot silang maging ombudsman si Boying Remulla. Kaya nga ho, ang pinagagawa nitong mga DDS na ito, tinambakan po ng walang kakwenta-kwentang mga kaso si Jesus Crispin Remulla ho. Ano ginawa nila? Kinasuhan. Ang kinaso ho, mga kababayan, yung kinidnap daw kasi ang dati nilang tatay o ang dating Pangulong Duterte. Kinidnap daw ho. Sabi ho nila, mga bossing, yun ho yung paniniwala nila. Ewan ko kung saan ho nila hinugot sa ilalim ng lupa kung paano nila papalabas na kinidnap yung tatay nila. Biruin nyo, sandamakmak na kapulisan yung nakapaligid doon, kidnapping. Namukpok pa ng cellphone itong si Hanilet, kidnapping. Sangkot daw si Boying Remulla. Meron pa, pati yung maliit na yung maliit na lawyer, yung puro yung kanyang mga kliyente puro nakakulong. May kinaso din yun. Hindi ko alam kung illegal detention or whatever kay Boying Remulla din. Mga kababayan. Paano yan? Ngayon, ang tanong natin, mababakante naman po kung sakali na si Boying Remulla ang maging ombudsman na talaga. Mababakante naman ho dyan, mga bossing. Yung DOJ. Sa tingin ninyo, sino? Meron akong mga naririnig-rinig magaling daw si De Lima nung panahon
nung siya ang Department of Justice. Naku po! Paano pag gano'n na naman ang nangyari? Sabi ni Crisanto Genova, talamak talaga korap sa panahon ni Digong. Paano pagka gano'n ang nangyari? May kasiguran. Lalo ho mag-iiyakan ang mga DDS niyan. Di po ba? Sabi ni Marijo, wala yan, i-dismiss lang din yung kaso. Yung mga kaso kasi na kinaso nila kay Boying Remulla, pautot lang ho yan. No? Para ipamukha lang sa inyo, sa ating mamamayang Pilipino, na ayan tignan nyo, bawal maging ombudsman yung merong mga kaso o yung tambak na kaso. Di ba, Tato? Bawal maging ombudsman. Ang daming kaso po niyan, Pero halatang halata sila doon sa pagkakaso nila na yun. Tiyempong-tiyempo ho. Doon sa aplikasyon ni Boying Remulla bilang para maging ombudsman. Biruin niyo ho yun. No? Mahina din ang utak nitong mga DDS na to. Sama ko na yung mga nila, yung mga senador nila, yung mga congressman nila. Mahihina ho ang kukote. Bakit to? Gagawa ng mga ganyan, yung mga pakaso-kaso, halata naman ng bayang Pilipinas. Akala yata nila walang internet na magbabalita. Walang mga vlogger na magpapaliwanag. Hindi marunong magtatago. Mga boss, dapat yan, tinatago ninyo. Di ba? Tsaka dapat yan, malayo pa lang, nakikita nyo na para hindi yung tipo bang, eto, malapit ng magka-ombudsman, malapit ng, kunyari, naiisip nyo na dapat yan, mga DDS, miski kayo. No? Tinuturuan ko pa kayo, mga hinayo pa kayo. No? Alam nyo, na si Martires, pawala na. Naku, baka ipasok si Boying Remulla. The moment na naisip nyo yun, mga last year pa, sinabi nyo na kay Pulongges Yotman, dapat sinabi nyo na, naku, mawawala si Martires, ha? Ngayon, baka si Boying Remulla ang maisalpak dyan. Kasuhan na natin ngayon pa lang. So, hindi mukhang yung kaso nyo hilaw. Hindi mukhang yung kaso ninyo pilit lang para hindi makasama sa shortlist o makasama doon sa pagpipilian ng Pangulo si Boying Remulla. Mahihina din ang utak ninyo di ba? Kayo, mga senador, kala nyo hindi ramdam ng mamamayang Pilipino. Ano po, na kaya kayo nagre-rego doon dyan, na kaya pilit na balasahan kayo ng balasahan dyan dahil gusto nyong maisalba yung mga kapwa nyo senador. Kala nyo hindi alam ng Pilipino yon. Alam yon, ramdam kayo. Ano kami, bobo kagaya nyo? Di ba? Meron pa, si The Good Ones, hangang-hanga ako dyan dati No, kahit pa paano, although may question mark sa utak ko, nakakasama ko pa yan magmotor dati. Tapos biglang ganon, nung nasangkot, napangalanan yung kapatid niya. Ayoko na po sa minority. No, hindi naman gano'n. Hindi naman rektang umayaw. Parang, pinano ko na pong lumipat sa minority. Biglang gano'n Kasi po, parang ang target lang dito, yung mga kapwa natin senador, yun yung mga sinisigaw nung BGC boys Diba? Anong magagawa nyo? Porkit kapwa ka kasi senador yan. Ano ko kasi kapatid ko yan. No, kaya ayoko na. Tampo na ako sa inyo. Ganyan Lahat yan alam ng Pilipino. Sa sobrang advance ng teknolohiya ngayon, dati kasi mga kababayan bago tayo makasagap ng isang balita, kinakailangan natin maghintay ng 6:00 ng gabi. Di ba? TV Patrol. Ganyan dati. Mamaya balita, ganyan. Manonood pa ako, kabataan ko nun, manonood ako. 4:30, Peter Pan. Hinihintay ko yon 4:30, Peter Pan. Tapos, kung ano man, yung mga pylon o bago mag-TV Patrol dati, hihintay tayo ng ganun. Bakit Kasi walang internet, walang mga social media, walang mga vlogger na kahit anong oras o walang YouTube na kahit anong oras pwede mong i-play yung mga balita. Hihintayin pa hanggang sa
ay nakaligtaan ko na balita. O bukas na lang ako manonood. Ganun eh, dati. So hindi alam ng mamamayang Pilipino. Eh ngayon, anytime, mapasandal, tulog. Ay hindi, hindi tulog. Hindi mapasandal, tulog. Mapasandal yan, cellphone ang hawak niyan. Tingnan ko nga ano nangyayari ngayon sa balita. Tingnan ko nga kung ano ngayon yung gawaan sa balita. Oh, naku, eto ganito. Yung mga DDS senators nasasabit, ibinubunyag yung kanilang mga pangalan ng mga BGC boys o yung mga kontraktor o yung mga district engineer, etc. Tapos biglang mamayang konti lang, kinabukasan lang, biglang ayoko na po sa majority. Alam! Di ba? Madaling malaman ngayon ang pangyayari, kaya ang hirap magtago. Di ba? Eh, kaso, parang ginagawa ninyong mangmang ang Pilipino, mahihina kayo. Ito, ayan, kagaya niya kay Boying Remulla, di ba? Dahil alam nila, malapit na magkapilian o ng mga pangalan na pagpipilian ni Pangulong Bongbong Marcos, tambakan ng kaso si Remulla. Pero tingin ko, mababasura lang ho din yan, mga kababayan. Basura, walang kwentang kaso. Kinidnap si Duterte. Anak ng tinapa naman yun. ano tayo mga DDS? Para paniwalaan natin na may mangyayari o magkakaroon ng bigat yung kaso na yun. Anak ng tinapa. Pang DDS lang ho yun. Di ba? Sabi ni Ginger Cat, sa trash bin lang yung kaso nila na kidnapping. Kuno, ubos yan. Mga kababayan. Baka Miyerkules magka-anunsyuhan na ay lintek. Mag-iiyakan ho. Yung mga kapitbahay nyo na mga DDS, ingatan nyo po, alagaan nyo po. No, baka mamaya magwala, baka magbigti na ho iyang mga yan, mga kababayan. Ngayon, ang pinag-usapan natin is ombudsman.